Aba, parang dadami ang trabaho ng Committee on Justice nito. Hindi lang yung impeachment ni Vice President. Di ba, kung yung magugunita, yung impeachment laban kay Pangulong Marcos, dumaan sa kanila at na-dismiss nila. Wala daw ebidensya. Ngayon, naghihiring naman tungkol sa impeachment ni Sara Duterte at meron daw ground. Bahala sila kung anong gagawin nila. Abay ngayon, mukhang mas maraming kakaharapin. Abay mayroon palang magpapile po ng impeachment at yan naman ay karapatan ng mga tao kung sa tingin nila ay meron silang basihan para i-impeach ang mga impeachable official. Meron pong nagpaplanong grupo na mag-file ng impeachment para matanggal si Chairman George Erwin Garcia at iba pang mga opisyal ng COMELEC o COMELEC Commissioner tungkol ho sa kaso yung Escudero at Marcoleta na sinasabi nilang betrayal of public trust ang ginawa ng COMELEC. Aba, ay tama lang po na mag-file kung meron silang ebidensya. Alam niyo kung bakit? Si Chairman Garcia at mga commissioner, mga impeachable official yan. Constitutional body yan. At yan lang ho ang proseso, tamang proseso para sila matanggal. Kasi yan po ay 6 na taon yata ang term nila. Si Garcia nga ay hanggang 2029 kung di ako nagkakamali. So hindi po matanggap ng ilang mga grupo na walang pananagutan sa batas, si Escudero at saka po si Marcoleta, na parehong umamin na tumanggap ng donasyon. Pero hindi nila pinapanagot, especially si Marcoleta, na umamin at tumanggap at umamin din siyang hindi inilagay sa statement of asset o statement of contribution yan po sa COMELEC. So malinaw na may paglabag sa batas. Pero iba ang interpretation ng COMELEC. Wala daw silang nakitang basihan. Dahil dyan, yung public trust, yung pagtitiwala, betrayal of public trust, ang tinuturing nitong mga magpapile ng impeachment na nawala na sa COMELEC. Abay, napakabigat niyan. Alam nyo, ang COMELEC, isa sa mga sensitibo, pinakamahalagang opisina ng gobyerno dahil sila ang nagkokontrol at naghahawak ng eleksyon from national to local position. Sila ang nagpuproklama at nagdideklara kung sino ang mga dapat maghawak ng pangulo ng mga posisyon sa gobyerno pagkatapos ng eleksyon. Yung exclusive na political exercise, COMELEC ang merong authority dyan. Kaya kailangan at pangalagaan nila ang pagtitiwala ng taong bayan. Pero dito ho sa kanilang desisyon sa Escudero at Marcoleta case, parehong senador, ay talagang kaduda-duda. Kaya yung betrayal ay isa ho sa magiging ground. Pwedeng graft in corruption o kawalan ng tiwala sa mga opisyal ng COMELEC. Big challenge ito sa COMELEC para magbago sila kung may pagkakamali talaga. At malaking trabaho din ito sa side ng Kongreso, especially ang Committee on Justice. Dahil kung halimbawa ay 5 o kung ilan mang commissioner kasama ang chairman, ang dami nun. Magkakaiba yung posisyon ng chairman, iba yung posisyon ng commissioner. So lahat po yan ay isa-isahin pagdating sa Justice Committee kung aabot sa Justice Committee ang impeachment complaint. So huwag kayong matatakot o huwag kayong mababahala na ito ay parte ng politika o gulo. Hindi po. May karapatan. Alam nyo, pag impeachable official, kahit sino pwedeng mag-complain before Congress kung meron kayong basihan. Yan po yung tamang proseso. Walang ibang pupuntahan ang mga complainant sa isang particular na opisina at opisyal ng gobyerno pag impeachable official kung hindi sa Kongreso. Wala nang iba. Hindi ka pwedeng dumirekta sa Senado. Kaya binabanggit ko yan kasi yung kampo naman ni Sara Duterte, sabi nila Senado lang daw ang kanilang haharapin dahil sa Senado daw ang tamang paglilitis tungkol sa mga pag-uusap tungkol sa ebidensya. Hindi ho totoo yan. Sa aking paniniwala, kahit hindi ako abogado at abogado nagsasabi niyan, hindi ako naniniwala dyan. Ang paniniwala ko, ang saligang batas ang nagsasabi sa Kongreso magsisimula ang impeachment laban kay kahit kanino.
bago dumating sa Senado kung kinakailangan. Pag hindi po dumaan dyan, mali ang proseso. Unconstitutional yan. Ang constitutional na process ay sa Kongreso. Mag-file ka sa office ng Secretary General ng Congress, tapos dapat merong sponsor, endorser na congressman. Hindi ka pwedeng magpapile dyan kung walang mag-endorse na congressman. Katulad ng ginawa ng mga Duterte supporters. Nag-file ng impeachment laban kay Pangulong Marcos, wala naman nag-endorse na congressman, o di walang nangyari. Una pa lang, mali eh. Hindi tatanggapin ng Office ng Secretary General ng Congress ang inyong reklamo kung walang mag-i-endorse kahit isa na congressman. Yun po yun. Tapos meron pong oras, araw na kinukwenta dyan hanggang sa dumating sa Speaker's Office, pagdating sa Speakers, papunta sa Committee on Rules, tapos kakalendar sa Order of Business, tapos itatakil yan sa plenaryo para endorso sa Committee on Justice. Pagdating sa Committee on Justice, sila naman ay mayroong pagkakataon na suriin yan. Yan ang tamang proseso. Pag minali nyo yan, labag yan sa batas. Huwag kayong magmarunong. Yan ho ang totoo. Nasa saligang batas yan. Pag yan ay hindi nasunod, lalong may problema. Kaya nga itong ginagawa ng kampo ni Sara ay parang patibong eh. Nagpunta ng Supreme Court para questionin ang proseso. Ngayon kung ititigil ng Kongreso dahil sa isong yan ng petisyon, ay di lalong magiging illegal. Kaya tama yung posisyon ng Kongreso, ituloy-tuloy dahil yun ang kanilang paniniwala at obligasyon. Yung patibong na nagpunta ng Supreme Court bilang parang pananakot o pagsubok ay hindi ho nasubukan ang Kongreso. Ayan. Anyway, balikan natin ito. Kung ito'y itutuloy at sa tamang proseso, aabot sa Committee on Justice, first time mangyayari ito. Na yung chairman at mga commissioner ay isasalang sa impeachment. Noong araw walang ganyan. Wala akong natatanda ang nag-file ng impeachment laban sa taga-Comelec. Puro batikos sa media at social media. Before, during, and after election, laging binabanatan ng Comelec. Sanay na sila dyan, namanhid na sila dyan. Pero ito iba. Betrayal of public trust, kawalan ng tiwala ng tao. Dahil nga hindi nila pinapanagot yung dalawang senador. Como senador, na malinaw na umaamin na pagtanggap ng donasyon walang pananagutan sa batas. Para saan pa yung SOS? Para saan pa yung election law na nire-required sa loob ng 30 araw na ideklara ng lahat ng kandidatong nanalo at natalo na kung magkano at sino ang donor nila. At after 30 days, pag hindi nila ginawa, yan ay violation na. Ito ilang buwan na eh. Halos kailan pa ba nag-election? 2025 pa. Mag-iisang taon na. Yung pala, ang dating na ang kanilang gagawin, walang pananagutan ng dalawang senador. Tapos nung bakbakan ng taong bayan, sabi, hindi pa naman tapos. Para naglulukuhan na lang, Please like and share.